Righteous is he who bows to one he cannot see, whose deeds do not spring without. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagwika ng kanyang hadis. Sinabi niya, "Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kasunod, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kasunod, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pare-pareho. Ang tanging pinagkaiba ng tatlong hadis na ito, binabago lang niya yung isang salita, yung huling bahagi. Una, yung sinabi niya, kung sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan ng may pananampalataya at paghahangad ng gantimpala, patawarin ang kanyang mga kasalanan. Pangalawa, kung sino man magsala ng tarawih, ng tahajjud sa gabi ng may pananampalataya at paghahangad ng gantimpala, patatawarin ang kanyang kasalanan. Pangatlo, kung sino man ang magtaguyod, gumawa ng kabutihan sa Lailatul Qadr, ay patatawarin ang kanyang kasalanan. Pare-pareho lang. Sa unang bahagi, pinag-iingat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang ating pag-aayuno. Kasunod, pinag-iingat tayo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ating pagsasala. At ang huling bahagi ay ang pagsumikapan ng bawat isa, ang pagtataguyod ng paggawa ng kabutihan o sala sa Lailatul Qadr. Hindi binitiwan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang pagpapaalala hanggang sa huling bahagi ng buwan ng Ramadan, sapagkat katotohanan na sa huling bahagi na kung saan mas malaki yung gantimpala, dito ang mas maraming sumusuko. Allahu musta'an. Mga kapatid sa Islam, ngayong gabi, ang ating pag-aaralan ay ang digmaan o labanan ng Al-Ahzab o di kaya Khandaq. Dalawa ang pangalan nito. Una, hango ito sa Ahzab. Ang kahulugan ng Ahzab ay ang mga pangkat, mga grupo o hizbu, yung parties. Sapagkat sa kauna-unahan, sa kasaysayan ng Arab, sa panahon na yon, ay bumuo sila ng napakalaking bilang ng sundalo. Gano'ng karami? 10,000. Yung mga nakaraang digmaan na pinag-uusapan natin, 3,000, 1,000, 1,500, 900. Ang pinag-uusapan natin ngayon, 10,000. Kaya ito tinawag na Ghazwatul Ahzab dahil napakaraming mga grupo ang sumali dito. Tinatawag din itong Ghazwatu al-Khandaq o digmaan labanan sa Khandaq, sapagkat ang Khandaq ay ang hukay. Dahil ang mga Muslim ay gumawa ng hukay sa digmaan na ito. Pagkatapos ng digmaan ng Uhud, na kung saan yung pinag-usapan natin ng mga nakaraang araw, sinasabi natin na sa Madina ay merong 3 tribo ng Hudyo. Yung Banu Qaynuqa, yung nambastos ng babaeng Muslima na naging dahilan ng digmaan, pinalayas na sila. Ang natitira, 2 na lang, Banu Nadir at Banu Qurayda. Itong Banu Nadir, ibig sabihin ng Banu, mga angkan o anak, di ba? Banu Israel. Ito naman, Banu Nadir. Bakit ba nagkaroon ng Hudyo sa Madina? Nag-aabang sila ng propeta. Tandaan natin, dahil ayon sa kanilang aklat, doon lalabas ang propeta. Itong Banu Nadir na ito, pagkatapos ng Ghazwatul Uhud, nagbubunyi. Talo mga Muslim. Nagpapakasaya. Ang saya-saya nila. At pinagtangkaan na nilang patayin ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang plano at hindi nila ito napagtagumpayan. Sinasabi na naglagay sila ng malaking bundok, malaking bato sa bundok at itutulak para tamaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, subalit hindi nila napagtagumpayan ang kanilang masamang layunin. Itong mga ito, pagkatapos ng nilang magpakita ng mga masasamang gawain sa mga Muslim, tinapos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at pinaalis na sila sa Madina. Sobrang na yung pinsala nila. At sinasabi na sila ay nanirahan sa Khaybar. Labas na ito ng Madina.
sobrang laki ng galit nila sa mga Muslim, sila ang nagyaya sa Quraysh na halika, digmain natin ulit ang mga Muslim. This time, kasama na kami. Ang sabi ng Quraysh sa Makkah, nagpapalakas pa kami, konti pa kami mahina. Hindi. Kukunin natin lahat ng mga Arab sa paligid. Yayayain natin lahat sila para digmain ang mga Muslim. At katotohanan na ang pinakamalaking tribo noon ay ang Al-Qatafan. Al-Qatafan. Sa labas din sila ng Madina at sabi niya, yung Qatafan ay nagkasundo na kami na ang kalahati ng kikitain namin sa tamal sa isang taon ay mapupunta sa kanila. So may usapan na sa pera. At kasama natin sila. Kung bilang ang pag-uusapan, tayo na pinakamarami. Hanggang suhol dito, suhol doon, hanggang sa nakaipon sila, niyayaya nila yung maliliit na tribo, halika, bumuo tayo ng malaking sundalo, at sila ay nakabuo ng 10,000 soldiers. Tandaan natin, konti pa tao nun. Para ka magkaroon ng 10,000 sundalo, talagang, wow, katapusan mo na. Ang ano lang kayang buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 1,900, 1,500 na soldier. Pero itong 10,000 na ito ay maglalakbay na papunta sa Madina. Okay? So, Shura, nakarating ang balita sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil hindi pwedeng hindi. Pinag-uusapan na sa buong Arabian Peninsula na nagtitipon-tipon ng mga Arab para lusubin ang Madina. Wa amruhum shura bainahum. Dapat makilala nyo sino? Si Salman al-Farisi. Si Salman al-Farisi ay isang nagbalik Islam sa kabataan at siya ay taga Persya. Mahaba ang kanyang paglalakbay sa Islam. Siya ay naging Kristiyano. Siya ay halos maging, sa modern days, pastor. Maalam siya sa aklat. At naging alipin siya kung saan siya namunta hanggang nakarating siya sa Madina sa takda ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil may gagampanan siyang malaking tungkulin. Nang sila ay nagmi-meeting, paparating ika ang 10,000 na sundalo mula sa iba't ibang pangkat ng mga Arabo, Hudyo, sama-sama sila at tatapusin tayong mga Muslim. Anong gagawin natin? Tumayo ito si Salman. Sabi niya, sa amin, kung kami ay nangangamba sa sundalong paparating, ang ginagawa namin ay naghuhukay kami. Bakit ba naghuhukay? Para hindi sila makapasok agad. Nagustuhan ito ng mga Muslim at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kaagad silang naghukay. Hindi basta hukay hukay na hindi mapapasok ang syudad, ganun kalaki. Sinasabi merong 3.2 meters o katumbas ng 2 tao ang lalim at may haba na hindi lalagpas ng 5 metro. Wallahu alam. So malaking hukay ang ginawa nila. Ngayon, ito na naman tayo sa mapa. Pagtiyagaan nyo na yung kamay ko. Ngayon, ito yung Madina at nasa south ang Makkah. So ang manggagaling ng Makkah, lalabas din ng south. Pero walang lagusan doon. Hindi nila pwedeng hukayin ang buong Madina dahil sa dalawang paligid ng Madina, sa east at west, ay merong mga track ng volcano. May mga bangin na hindi pwedeng mapasok. Meron siyang natural protection. Okay, so walang way na makapunta sa east at west. Saan ang punta? North. Doon sila gumawa ng hukay. Pero dito sa bandang south, may mga plantation ng tamar na hindi siyempre pag makikipagdigma ka, hindi mo pipiliin yun. Doon ka sa entrance. At dito natitira yung isa pang tribo ng Hudyo na pinag-usapan natin, 3 May isa natitira, ang Banu Qurayda. Pero meron silang kasunduan na dyan kayo, poproteksyonan mo kami. May mga treaty tayo, may kasunduan tayo. Pag kayo didigmain, poproteksyonan namin kayo. Pag kami didigmain, poproteksyonan nyo kami. Nandito yung Banu Qurayda. Kaya lang mga Hudyo pa rin yun. Na-picture out nyo? Ulitin ko, hindi na. So meron dito sila gumawa ng hukay sa north part ng tawag dito ng Madina. Sa paghuhukay na to, subhanallah, ay dumaan sila ng matinding kahirapan. So lahat may toka, every 10 kayo, mula dito hanggang doon, yan ang huhukayin nyo. Dito na iulat ng mga Muslim, kabilang ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naglalagay ng bato sa tiyan para hindi maramdaman ng gutom. Siyempre may deadline ka. Sa construction ganun Meron kayong gustong matapos na oras, bakit?
Darating yung sundalo, hindi pwedeng magtagal tayo sa hukay. Kailangan madaliin natin yung hukay. Pero in high spirit sila. Lakas ang iman. Naguhukay sila ng masaya. Kumakanta. Alhamdulillah, alladhi hadana lihada, wa ma tasaddaqta, wa ma sallayna. Meron silang sinasabi habang naguhukay sila. Ang papuri kay Allah na naggabay sa atin sa Islam. Kung hindi tayo makakapagsadaka. Kung hindi tayo makakapagsala. Sinubukan daw itong kantahin ng Rasul, poet yun eh. Sinubukan daw kantahin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam pero hindi niya kaya. Kasi sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya syair, hindi siya poet. Wama yanbaghi lahu. At hindi marapat sa sugo na maging isang manunula. Kaya nagkaroon ng ibang tulaang o ibang aya na binibigkas ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, habang sila ay naghuhukay, meron silang nadaanan na malaking bato. Makikita nyo ito sa mga hadis, maraming riwaya ito, na hindi nila matibag sa sobrang tigas. Tinawag nilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagdua siya at pinalo niyang kanyang piko o kanyang pangdurog at kumidlat na ayon sa mga nagririwaya mula sa langit ang liwanag at nabasag itong bato na ito. Tapos nagtakbir siya ng 3 beses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinanong mga sahaba, Ya Rasulullah, bakit kayo nagtakbir? Ibibigay sa atin ni Allah ang Roma, ibibigay sa atin ni Allah ang Persia, at ibibigay sa atin ni Allah ang Yemen. 3 malalaking bansa noong panahon na yun. Ang gera na kinakasangkutan nila ay among Arabs. Pero ang pinag-uusapan ay Rome na, Persia na, ibang usapan na yun. Sabi ng mga munafik, hindi nga tayo magkanda-ugaga sa paghuhukay ng protection natin. Ngayon, makukuha natin ang Roma, Persia. Subhanallah. Kita niyo yung mga salita? A'udhu billah. Sa mga munafik, maririnig niyo ang mga pinakamasasakit na salita para sa mga Muslim. Wal'iyadu billah. So dumating ang Ahzab, ang mga parties, ang mga grupo ng Arab, sama-sama sila ng mga Hudyo, at unang dumating ang Al-Qatafan. Al-Ghatafan, yung malaking tribo na sinasabi natin. Nagpadala sila ng messenger sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingnan niyo kung anong diskarte. Sabi nila, Muhammad, ang deal namin sa mga Hudyo sa Khaybar, kalahati ng kanilang kita. Kung ang ibibigay mo sa amin 1/3 ng kita nyo, marami rin silang pananim eh. Hindi na kami sasama. So deal, kung anong subhanallah, pero hindi ito pinatulan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw rin ng mga Ansar. Sabi nila, matagal na kami nakikipagdigma dito at kahit kailan hindi pa kami pumasok sa maduming kasunduan na tulad ng gusto ng Qatafan. Wa'udhu billah. At nung dumating yung Ahzab at makita nila yung hukay, Quraysh, Hudyo, Qatafan, nagulat na naman sila kasi international strategy ito. Isang galing strategy kay Salman al-Farisi from Persia. Sa Arab, hindi pa to bago ito sa kanila. Sabi niya, ano na naman to? Sabi niya, bakit may hukay? At gulat na gulat sila at hindi nila kaagad yon na pasok. Nag-camp lang sila sa labas. Nag-camp sila. Hanggang sa naiulat, nagkaroon ng mga maliliit na labanan na mga gustong sumubok doon. Pero syempre, dahil magandang strategy ang pagkakaroon ng hukay, pwede mong panain pag lumabas doon, may mga konting paglalaban. Naiulat na si Ali, may nakalaban na isa sa mataas ng Quraysh at napatay niya doon. At muntik matamaan si Ali sa lakas ng palo sa kanya, pero nagtagumpay pa rin si Ali, radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu, si Ali. Napapansin niyo ba? Pag may digmaan, siya lagi yung nasa una, siya lagi ang pinapasugod ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawan, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala at bigyan tayo ng katiting na tapang ng katulad ng kay Ali radiyallahu anhu. At sinasabi na merong araw, subhanallah, eto na, ang mga Quraysh ay pinaulanan ng pana mula sa kabilang bahagi ng hukay. Sobrang pagpapaulan ng pana. At kung ano man ang madampot nila, ibabalik nila. Pero nagtagal yung pagpapaulan ng pana mula dhuhur hanggang maghrib. Subhanallah. Sinasabi na hindi sila nakapagsala ng asr. Patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi nakapagsala ng asr? Dahil nanonood ng TV? Hindi. Bakit hindi nakapagsala ng asr? Busy sa negosyo? Hindi. Dahil busy sila sa pagtatanggol ng kanilang buhay dahil umuulan ng
pana. Allahu musta'an. Tumagal ito ng 15, hindi daw bababa ng 15 days at hindi hihigit sa isang buwan. Dito dumanas ng matinding gutom ang mga Muslim. Bakit? Sipin nyo, 1 month tayong hindi lalabas ng Madina. May mga pagkain nang gagaling sa labas. Ganun ang syudad, di ba? Hanggang isang beses, si Jabir, radiyallahu anhu, isang ansar, nakita niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sobrang gutom. Hindi niya matiis dahil nagtatali sila ng bato sa tiyan. Di ba, syuddul mi'zar, subukan nyo, pag gutom kayo, tali nyo yung sinturon nyo, mababawasan ng gutom. So nawa siya sa propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi niya kaya yon, umuwi siya ng bahay. Malayo yung hukay sa mga bahay nila, by the way, may kalayuan. Sabi niya sa asawa niya, ano meron dyan? Kahit ano meron dyan, i-ready mo. Kailangan makapakain ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng asawa niya, may konting harina, pwede gawin tinapay, at merong maliit na tupa na kasya sa 2, 3, 4 na tao. Sabi niya, lutuin mo, yung pinakamasarap, dalian mo, tatawagin ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero sabihin mo, 1, 2, 3, 4, konti lang tawagin mo. Dahil wala nang pagkain. Pag nagluluto yung kanyang asawa at binulungan niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, naguhukay sila, ya Rasulullah. Merong tupa sa bahay, maliit, 2. Bakit? Baka marinig eh. Baka 2, 3, tawag ka ng kasama mo, kakain tayo doon, ya Rasulullah. Sabi niya, okay, mashallah. Salamat, Jabir. Pagkatapos, nilapag ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung kanyang gamit, sumigaw siya. Ya Ansar, ya Muhajirun, si Jabir yad'ukum ila ta'am. Iniimbitahan kayo ni Jabir ng pagkain sa bahay nila. Ya Rasulullah, 2, 3 lang. Sige, darating. Subhanallah. Pagdating doon, maabang kwento, pero pagdating doon, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya ang nag-serve nung tupa na maliit at pinakain niya lahat ng Ansar, lahat ng Muhajirun. Nabusog sila at yung pagkabusog nila ay pwedeng tumagal hanggang sa mga susunod na araw. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. At dumating ang balita na ang Banu Qurayda, yung nasa likod, Hudyo, ay bumaliktad. Siyempre, Hudyo. At pinamanmanan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakikita nila na tinatanggal na yung mga hayop. Yung mga livestock, mga manok, mga kambing, mga kamelyo. Bakit? Aalis na, lilisan na. Parang naghahanda na sila ng evacuation at binubuksan na nila yung likod na pwede na silang atakihin mula sa likod. Napakadelikado nitong pagkakataon nito. At nagpadala na ang mga Quraysh ng sundalo sa likod para masubukan kung pwede na silang atakihin doon. Narinig niyo na itong kwentong to? Si Safiya bintu Abdul Muttalib, auntie ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib siya, ibig sabihin nakahilera siya sa kay Al-Abbas, kay Hamza, auntie ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yung mga soldier ng Quraysh sa likod, bukas na yung likod nila. Testingin natin. Magpapasok kayo ng isang sundalo. Pagpasok ng sundalo, tandaan natin, lahat ng puwersa ay nasa norte, south ito ng Madina. Pagpasok ng sundalo, nakita siya ni Safiya. Ang nasa likod na bahagi ng Madina ay mga kababaihan at bata. Lahat ng kalalakihan nandun, nagpo-protection sa taas. Pagtingin ni Safiya, anong gagawin ko sa sundalong ito? Titili ba ako, sisigaw? Pag sumigaw ako at tumili, malalaman, maglalabasan yung mga babae, yung mga bata. Ano mangyayari? Madidiscover na walang protection sa likod. Makita nyo? So, delikado. At pag na-discover yun, papasok ang malaking sundalo tapos ang mga Muslim. Ang ginawa niya mula sa taas ay meron siyang brick, yung ginagamit nila sa bahay nila, ibinagsak niya sa ulo ng sundalo ng Quraysh, yung kumpar. At pagbagsak ng bato, agad bumagsak yon, agad bumagsak, nahilo o nawalan ng malay, tsaka niya tinanggal yung ulo sa katawan ng kanyang kutsilyo. Subhanallah. Wala siyang plug na itim, ha? Tsaka niya tinanggal yun. At yung ulo, hinagis niya sa bakod, sa kabila. At nakita ng mga sundalo, subhanallah, sabi niya, ang daming sundalo sa loob, hindi tayo pwede umatake. Hindi tayo pwede umatake, tingnan mo. Patay ang sundalong pinadala natin. Kaya mula noon, hindi nila tinangkang pasukin yung likod na bahagi ng Madina. Salamat kay Safiya binti Abdul Muttalib. Ngayon, kung ito ay nagtagal ng 1 buwan, paano ito nalunasan? Paano nawala? Paano umalis yung mga sundalo doon? Sa 2 paraan. At tingnan natin, ito yung aral dito. Isang gabi,
may dumating sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang pangalan ay Nuaym ibn Mas'ud, mula siya sa Qatafan. Mula siya sa Qatafan, yung pinakamalaking tribo. Sabi niya, "Ya Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah." Nagsyahada, nagmuslim. Sabi niya, ya Rasulullah, pag-utusan mo ako kung ano ang pwede kong ipaglingkod. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay nag-iisa lang at pwede kang gumawa ng panlilin lang sa kanila para sila ay manghina at umalis dito sa Madina. Ang ginawa niya ganito, si Nuaym. Pumunta siya sa mga Hudyo. Talinuhan natin konti, strategy to, war strategy. Pagpunta niya sa mga Hudyo, ako ay kaibigan nyo, may pinagsamahan tayo at gusto ko kayo payuhan. Ang ginawa nyo ay mali. Sabi niya sa mga Hudyo. Bakit mali? Kayo ay nakipagkasundo sa Quraysh at sa Qatafan. Natigmain si Muhammad. Sila malayo yung tirahan nila. Kung hindi manalo, sino babalikan ni Muhammad? Kayo uunahin. Dahil nandito kayo sa Madina, taga dito kayo. Kayo uunahin. Mali ginawa nyo. So, anong gagawin namin? Kailangan humingi kayo ng assurance na hindi nila kayo iiwanan kung ano man ang mangyari. Sabi, tama. So, ano yung assurance na hihingi namin? Ang gawin nyo, humingi kayo ng ilang mga tauhan mula sa mga Quraysh at sa mga Qatafan na magiging kasama nyo, parang bihag nyo, na hanggang matapos o hindi yung gera, at least assurance na hindi kayo mag-iiwanan. Sabi niya, magandang idea. Gagawin namin. Gagawin namin. Salamat sa iyo dahil sincere ka. Kaibigan ka talaga. Pumunta naman si Nuaym sa mga Quraysh. Alam niyo yung mga Hudyo, parang bumabaliktad na. Parang gusto na nila makipagkasundo kay Muhammad dahil alam nila, natatakot sila kay Muhammad. Bakit? At bilang patunay, narinig ko sila, sabi niya, na magbibigay sila mula sa inyo, ng mga tao nyo, at ibibigay kay Muhammad para paslangin bilang patunay ng kanilang sinseridad. Kaya pag humingi sila ng tao sa inyo, pag humingi sila ng tao sa inyo, huwag niyo ibigay dahil ibibigay niya yun sa mga Muslim at papatayin. Ganun. O, ganun. Pumunta rin siya doon sa Qatafan at ganun din ang sinabi niya. So, nagkaroon na ng pag-aalinlangan sa isa't isa itong mga tribo na ito at napatunayan nga nila na humihingi ng tao itong mga Hudyo na assurance na hindi nyo kami iiwan. Sabi niya, ito na yung sinasabi ni Nuaym. Humihingi ng tao para hindi sila iwan. Subhanallah. Isa yan sa dahilan, naging mahina. Pangalawa, si Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala ng malakas na hangin, sandstorm sa kanilang mga kampo sa mga gabi. Hindi basta hangin. Hangin na nagwawala ang ang mga kabayo, ang mga kamelyo, at umaalis yung mga hayop. Hangin na hindi sila makapagluto, hangin na hindi sila makapaggawa ng apoy. Sobrang lakas ng hangin. At nagdesisyon sila, hindi pwedeng ganito tayo pala. Nasubukan niya humangin sa disyerto? Para magkaroon kayo ng idea. Sobrang lakas ng hangin o sandstorm na hindi mo kaya mabuhay kung wala kang nasa loob ng mga proteksyon sa katawan mo. Sa dalawang dahilan na ito, ay pinagtagumpay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Muslim. Meron akong babasahin aya sa Quran at nandito ang lahat-lahat ng aral na makukuha natin para sa paksang ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Ijja'akum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzagatil absari wa balagatil qulubul hanajir." At nang dumating ang panganib mula sa taas, mula sa baba, ano ito? Sa Madina, di ba? North, south. At ang mga mata ninyo ay nangangasindak at nangatakot na ang inyong mga puso, watadunnuna billahi dununa. Nag-isip na kayo ng masama kay Allah. Yung mga munafik. Actually, ang malaking aral nito tungkol sa mga taong nagpapanggap na Muslim. Mga munafik. Dahil sinusubok talaga sila ni Allah. Sukdulan na, isipin nyo lang. Ilagay nyo yung sarili nyo dun. Napaliligiran tayo ng 10,000 sundalo, papatayin tayo anytime. Kaya yung ilang mga munafik, mula sa mga naguhukay, umuwi na sila. Ya Rasulullah, babalik na kami. Poproteksyon na namin yung pamilya namin. Bahala na kayo dyan sa hukay. Watadhunnuna billahi dhununa. Kayo ay nag-isip ng masasama patungkol kay Allah na kayo ay pababayaan. Hunalika ibtuliyal mu'minun. Ganyang sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya. Pero yung mga mananampalataya, nagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Wazulzilu zilzalan syadida. Niyanig sila ng tunay na pagyanig. Isa pa.
Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, at nang makita ng mga mananampalataya itong mga grupo, itong mga pangkat na ito, qalu hada ma wa'adana Allah wa rasulah. Yan, nung makita nila yung mga parties, ito na yung sinabi ni Allah at ng kanyang sugo. Wa sadaqallah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wastasliman. At sinabi lang nila, tama ang sinabi ni Allah, tama ang sinabi ng kanyang sugo, at nadagdagan lang lalo ang kanilang pananampalataya. Nai-imagine nyo ba kung paano sinubok yung mga tao, yung mga tunay na mananampalataya, kahit anong panganib, sa Islam ako. Pero yung mga munafik, wallahi mawalan lang ng 50 pesos, ayaw na sa Islam. Ay, hindi 50, 10 piso. Ang munafik, ang hindi tunay na mananampalataya, pakiramdam nila nababawasan sila lagi, basta para sa Islam. Naku nyo? Palagi silang palaging lugi, palaging naghahanap ng kapalit. Palaging piling nila, argabyado sila pag magtatrabaho sila sa Islam. Makikita natin lahat ito sa kasaysayan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kung may oras pa ako last. Si Hudayfa bin Yaman radhiyallahu anhu, sa tagpo na ito sa digmaan ng Khandaq, kausap niya yung mga tabi'un. Ibig sabihin, may mga tao, may mga grupo ng tao na hindi na inabot ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, pag ikaw, inabot mo yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawag sa'yo, sahaba. Hanga sila sa'yo. Uy, ito, nakita niya yung Rasulullah, inabot niya. So, nagkikwentuhan itong mga tabi'in na ito. Wallahi, kung inabutan ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ko siya palalakarin sa lupa, bubuhatin ko siya dito. Mahal na mahal ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi maglalakad sa lupa, dito, bubuhatin ko siya. Parang masakit to kung sahaba ka, inabot mo ang propeta sallallahu alaihi wasallam at pinaglakad mo siya sa lupa. Di ba? Sabi niya, huwag niyo man sabihin yan. Baka kung nabubuhay kayo ng Ahzab, lahat kayo ay mag-atrasan. Sabi niya, bakit? Minsan, pinulong kami ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yun sa malakas yung hangin, yung gabi na yun na mapanganib. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinong pupunta sa kabilang kampo para magmanman? Sige nga, kung utusan kayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa ganung kadelikadong sitwasyon, sino sa inyo gagawa? Nandun si Omar, nandun si Abu Bakar, nandun si Ali, lahat sila hindi nagtaas ng kamay. At ako, sabi ni Hudayfa, pangalan niya Hudayfa, tinuro ako ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikaw pumunta doon. Sabi niya, ako ya Rasulullah, oo ikaw. Pero nagdua ang propeta sallallahu alaihi wasallam at binigyan siya ng proteksyon ng isang balabal na may dua na hindi kanila makikita. Subhanallah. Pumunta doon si Hudayfa radhiyallahu anhu at nakapagmanman siya. Pumunta siya sa eksaktong pagpupulong na kung saan nagsasalita si Abu Sufyan, yung leader ng mga Quraysh. Sabi niya, nararamdaman ko na meron tao, may mata dito si Muhammad. Tingnan ninyo ang inyong katabi kung siya ba ay kilala niyo o hindi. Sabi niya, ito na. Ang ginawa nito ni Hudayfa, binanggit niya, binati niya kagad yung katabi niya. Sino ka ba? Inunahan na niya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayo, sino kayo? Para hindi na siya yung mauna. Yung mga katabing binati niya na yun, later on nag-Muslim din. Later on nag-Muslim niya. Ikaw, sino ka? Pero nakuha niya lahat ng balita na kailangan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nabigay niya lahat ng detalye at ligtas siya nakauwi bilang gantimpala. Ang dua ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ikaw Hudayfa bin Yaman, ang gantimpala sa iyo, ikaw lang ang makakakilala sa lahat ng munafik sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at si Hudayfa, wala nang makakaalam kung sino ang munafik, hindi natin kayang tukuyin eh. Puso yun eh. Puso. Nagpapanggap na Muslim yun. At bawal sabihin mo na yung munafik yung isang tao. Bakit? Baka bumalik sa'yo. Pero si Hudayfa bin Yaman, alam niya. Gantimpala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naiulat si Umar ibn Khattab, pag may namamatay nun sa Madina, hindi siya basta-basta nagsasala ng salatul janaza. Hinihintay niya muna na makarating dun si Hudayfa. Pag nandun si Hudayfa, ibig sabihin, hindi munafik yun. Magsasala siya. Pag wala dun si Hudayfa, munafik yan. Hindi ako magsasala dyan. So, a'udhu billah, mga kapatid sa Islam, ingatan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala magkaroon ng katiting na asal o ugali ng mga munafik sapagkat ito ay kamuhi-muhi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala says, one day shall you see the believing men and the